Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa maluod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karon nga Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inukando Tabar, ako si Gian Navarro. Kita na mag-uban-uban hatod sa alas 9 sa buntag aron magpakisayod sa mga naguna mga panghitabo dinhi sa atua, sa nasod ug sa kalibutan. Mag-isgot usab kita sa mga mainungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Og ato ang gi-contact nini nga mga orasa ang Pag-asa Visayas alang sa latest nga kahimtang sa panahon sa samtang ato pagikabot ato ng sutaon ang mga naguna mga balita nga napati karon sa mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong tananon sa front page ron sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, pork ban extended. Sa Sunstar Super Balita, another, sabi ni pagka-headline na, Seaman, mi finger sa dalagita, sikop. Sa The Freeman, science-based drainage plan as council urging mayor for a science-based drainage plan. Sa The Freeman Banat News, ASF ban sa Cebu gilugwayan dugang 45 kaadlaw gimando ni Governor Barry Cuatro. Sa The Philippine Daily Inquirer, House prosecution backs move to hasten VP trial. Sa The Philippine Star, telcos are ready to block more sites promoting violence. Sa The Manila Bulletin, government wages all-out campaign versus garbage and flooding. Og sa Tempo, Cops Customs clash. HPG relieves 12 after Bulacan confrontation. Mga katamang front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal o nasyonal. So ato ang balikan unya nga taud-taud ang Pag-asa Visayas alang sa ato ang weather update. Og tuod kay Lunes man karon ato ang isagad na nato. Lahoson na nato ang pagnagisgot sa mga mainungdanong issue over the weekend and unsay ato ang ma-look forward nga mga balita karong adlaw. Kana sa to pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. The country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, for your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa way paglangan ato ng sutaon unsay latest gakahimtang sa lakat sa panahon diri sa Sugbo ug sa Central Visayas. Naka-standby na karon sa pikasinya si Sir Jomer Eclarino, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning, Sir Jomer. Yes, sir. Good morning sa tanan. Og sa atong tanan tigpaminaw kinatong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather init ug igang na panahon sa tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Tuwat ini na mga patak-patak ng mga pag-ulan o pinimo localized thunderstorms. Hiningat na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas sa kadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw mo salop alas 5:58 sa hapon, dagat muna so niya alas 4:23 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:15 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. BOST Jomar Eclarino. Thank you, Sir Jomer Eclarino. O good morning ninyong tanan diha sa Pag-asa Visayas. Alright? So, mayo ang ato ang panahon, manigingon natong maggamit gyapon tag payong, inom tagdaghang tubig, gamit kay ng payong si tinod anay lang no kay pamproteksyon natong tanan kaning mainit man or muuwan. Pero ang challenge, paintag ka ng dili na to makalimtan sa pagbitbit.
Alright? Okay, diretso na ta sa to ang mga hisgutanan karong buntaga, mga kaigalaan, no? Unsay mga naitabo nato all over the weekend. Kung may numduman na nato sa to ang gibalita sa Sairi 47 last Friday, nga dunay mga natala nga, unsa di pa kaitabo, ano? Ang dakoron nga problema ilabi na sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Bogo, dunay na diskubrihan nga allegedly dako nga buho sa yuta or allegedly sinkhole. Nga ana sa gibanabanang 16 meters ang gidakon sa maong nga yuta. O kining inyong nakita, no? Kining dapita diyan na sa sa Barangay Guadalupe, particularly na sa Purok Indilicio. Hinungdan nga na mga apektado nga mga panimay kaning mga palibot dia mga kaigalaan, no? Gikordo naman gikordo naman ang maong dakong buho dia sa Barangay Guadalupe, syudad sa Bogo. Ang mga nanimuyo diharon gipabakwit nga, especially kato mga nanimuyo duol sa affected area, gipabakwit una gumikan sa grabing kakuyaw. Tuod man nangadto pagkasabado ang mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau niadtong adlaw nga Sabado, diya mismo sa eksakto nga dapit sa may Barangay Guadalupe. Diin gipaubos gid nila sa technical assessment. Ilang gisubay ang kahimtang sa dako nga buho, ang kalidad mismo sa yuta ug uban pa. Aron masuta kung sinkhole ba gyud tuod na kanang dakong buho nga nakit-an sa maong nga dapit. So medyo taas-taas ang mamahimong proseso kay syempre basta nga gid nga mga technical nga mga assessment ipaubos gid sa grabeng makuti nga pagtuon gikan sa MGB. So samtang nagpaabot sila sa maong resulta, ang Bogo City Government mihangyo na gyud nga sa publiko nga kun mahimo likayan ang especially dos ka ng mga usisera, likayan una nga magtambay or likayan una nga magpundo diha sa maong nga dapit. Kining video kanawa medyo na dyan yung mga pagpangliki kay delikado kayo na, diba? Sirado gihapon sa publiko among dapit o nya dunay mga barangay officials or barangay tanod or barangay workers nga by shifting sila nga nagbantay sa palibot sa dakong buho. Mipasalig ginoon ang Bogo City Government ngadto sa mga nanimuyo nga magpabilin gapon sila nga luwas sa tanang panahon kay syempre mo gid nay ilaha nga priority. Dagan kayo ilaha nga mga sukit-sukiton especially sa kayutaan. Do makitan gid na diyan na gid may bawaan kung sinkhole ba gid na ang mga dako nga dako nga bangag nga naa sa maong dapit, especially kung nangahilis na ba or decay na ba kana mga cavities sa ilawom, ilabi na sa mga limestone areas. Kaya ba nabaya ka nga ang mga kayutaan diri sa nasod, especially diri sa Cebu, majority sa mga sa ilawom sa mga yuta mga kaigalaan made of limestone baya. Kanya sa pag-agi gid na sa panahon, mga dugtag gid na siya, mga natural nga nahimo tumaw kaning ana nga mga sinkhole. So digamit pa gid sila o lain-lain nga matang sa mga kahimanan just to check the situation of the soil. And diyan na may bawaan dia sa technical assessment sa MGB kung kanang dapita ba luwas pa ba gihapon puy-an ngadto sa mga apektadong residente. O kung galing Simbako Oroy, gi-recommend na sila sa MGB nga digid papuyon. Ang sunod na to nga pangutana ani, unsa naman ka ang nagpaabot alang sa mga apektadong residente. Doon nabaka sila'y madawat nga relocation area. Inautunta na kay lisod gid kay ng sayon na lang og ibot sa maong dapit gumikan sa kakalit sa maong nga sitwasyon. Og tungod niya na, aside sa mga affected ng mga residents, dugang hangyo ang Bogo City Government ngadto sa mga
sa publiko diha, especially kanang mga usisero ug usisera diha, nga kung mahimo likayan ang pagpakatap og fake news, likayan ang pagkuyanap sa dili kumpirmadong impormasyon bahin sa dakong buhok or dakong bangag sa yuta sa Barangay Guadalupe. Kay nakakita ra ba ko dunay mga social media pages nga kuno ang dakong bangag kuno des kay kuno kada kunong dakong bangag da sa Barangay Guadalupe na ako no nay gold or kuno hay na ako ni deposit sa petrolyo. O ay dapay laing tambag ikan sa Bogo City government to ug tano usab nga gilikayan ang paglabay sa bisan unsa yan dapita, likayan ang pagbutang og yuta, likayan usab ang paglabay sab diha og mga sagbot ug uban pa kay og simba ko uroy og mas mo grabe pa. Ibutan ta lang ha kanang gibutangan gid og yuta. Mas delikado hinuna mga kaigalaan, no? And di pa nato na sutaon, especially sa habig sa MGB, kung kana ba ingani nga matang sa buho, apil bakana sa mga yuta or apil bakana sa mga kayutaan sa Bogo City and sa northern area sa Cebu province nga na nitumaw human na apektuhan sa kusog nga linog sa miagi nga tuig. Kung mainom duman after sa magnitude kapin 7 nga linog last year nga greatly affected ang northern Cebu, nituwa bayasab ang mga dagko nga mga bangag sa yuta. So, manigingon na ito nga, likayan ang paghimog mga speculation and let's trust the experts. Alright, diretso ta sa uban pa nga mga hisgotanan, lakbitan sab nato kadali, no? Ang Kapitolyo, bago lang ni pahibaw over the weekend nga, extended the DI, ang extended the DI up to another 45 days. So, in total, 90 days na, nga di pasudlon sa probinsya sa Sugbo, ang mga baboy nga nagagikan sa mga ASF-infected areas. Pinasikad ka na sa Executive Order number 44 ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, if I'm not mistaken, napirmahan siya August 20. Kana nga mong lakang isip padayon usab na nga mga mitigating measures, preventive measures rather, aron kapanalipdan pa nga mukuyanap ang African swine fever sa probinsya sa Sugbo. So, mo gyapon ang mga sistema, ang Provincial Veterinary Office padayon usab nga nagbantay sa mga pantalan o uban pag mga entry ports along with the law enforcement agencies, ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, the Maritime Police, and others, aron kapugnan usab kapila na ba yan na attempt na nahitabo ang mga attempt nga pasudlon diri sa Sugbo ang mga baboy gikan sa mga ASF infected areas, specifically sa Negros Island. If I'm not mistaken, it's Negros Oriental, no? Kay manay kasagaran diya usay mag-import og baboy. Ang uban pa nga mga manghimuay og mga lechon og uban pa. Kana isip pagpanagang or pagproteher sa 20 billion pesos nga pork industry tibuok probinsya sa Sugbo. O gatod na ang Kapitolyo padayon gihapon sa ipatuman nga mga biosecurity measures not only sa mga port of entry sa probinsya sa Sugbo, apil na usab ang tanang mga babuyan including those backyard hog raisers. Isiguro gyud nga ipatuman ang tanang mga protocols sama na lang sa limitado lang nga pagpasulod sa mga kakaubanan o kung mahimo usab nga i-disinfect sa kanunay ang alad sa baboy aron sa ingon dili mahanggap or dili ma-expose ang mga baboy sa mga sakit-sakit diha. Not only ASF, apil na ang uban pa nga mga sakit sa mga binuhing baboy including hog cholera. So igulan ka na nga gibuhat aron pagpanalipod pa sa hog industry entero probinsya. Alright, another hisgutanan na sabta kani med init paghapon ni ang pangutana na pabagyapoy kasulbaran sa nagpadayon ron nga problema sa flood control
problem labi na dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nisugyot baya to si nisugyot baya to si Konsehal Harold Go nganha kang Mayor Nestor Archival nga kon mahimo science-based ang drainage master plan nga ipatuman sa probinsya sa Sugbo. If we can remember sa atong report last Friday, nisugyot si Konsehal Harold Go nga kon mahimo kalkulado ang tanang mga lakang, kalkulado ang mga measures aron pagsulbad sa grabe nga baha, including ang pagbaton og mga flood mitigating structures sa dakbayan sa Sugbo. Gikan mismo sa kanang mga detention ponds, sa mga kabalayan o uban pa nga mga establishmento, og kung magbaton man gani matud pa og reservoir or water reservoir or manay pundohanan sa tubig, gisugyot usab ni Konsehal Harold Go nga kun mahimo igo-igo usab ang gidakon. Ay syempre, nasinatibayan nato ang grabe nga mga pagpang-uwan karon tungod na sa gitawag nato nga climate change, di ba? Lisod gid kanang tuod gid sa climate change mga kaigalaan, no, na experience gid nato ang above normal nga mga above normal nga level sa mga pagpanguwan. Would you imagine nga ang balik usa ka buwan nga mga pagpanguwan gibundak gyud sa ka area in 2 hours, di ba? Did you ko ka move on na nam katong nahitabo nga baha dito sa barangay Tisa and its neighboring areas last month. If I can imagine, sa upat ka, if my memory serves right, sa upat ka oras nga padayon nga pagpang-uwan, nakabundak na gid in town og gidaghanon sa uwan, murag siyam ka Olympic-sized swimming pool sa Abiliana Sports Complex. Would you imagine that? Gumikan sa grabe nga mga pagpang-uwan. Kung nasinati ang grabe nga lunop, especially sa Bukid Gabahin, how much more ang mga low-lying areas. Og tungod dinhi, giawag usab ni Konsehal Go si Archival nga makigalayon sa mga kwalipikado nga konsultant, mga engineering firms ug uban pa nga mga grupo aron iandam ang master plan nga pinasikad sa kahimtang sa kayutaan, kahimtang sa panahon ug uban pa. Og kinahanglan sa report gikan sa The Freeman, it mandates that the work be undertaken using an integrated watershed-based and coastal to upland approach, beginning with coastal and low-lying barangays and their drainage outfalls, then progressively moving toward connected inland and upland catchment areas. So gisiguro usab din ang mga kaigalano nga kaning ang pagbaton og watershed nga unta manay magsilbi nga igo nga pundohanan sa tubig. And gani ang DPWH ilang gisiguro nga ang mga flood control mitigations specifically sa Southern Cebu ato sa inspection ni Secretary Vince Dizon kinahanglan ang mga tubig gikan sa bukid-bukid ilang gisiguro nga kung once nga matarong ang flood mitigating structure, diretso gyud na sa dagat o di gyud na matanggong ngadto sa mga kabalayan. So manigingon natong kalkulado nga approach, kalkulado nga kasulbaran aron sa ingon nga masulbad na gayud sa hingpit ang grabe nga pagbaha. Not unta nga kana magsilbi gyud nga long-term measures. So sa pagkakaroon, ang gikabisihan ron sa habig sa Cebu City Government, kung na-focus man sila sa long-term taas pa kay trabahoon, ato sa short-term measures nilang gipatuman, wherein over the past days, sub-sub daw sab ang pagsubay or paghipos sa mga basura nga nangatanggong sa mga kasapaan, mga kanal ug uban pa nga mga water structures ug uban pa nga mga pundohanan og kaning agianan sa tubig sa dakbayan sa Sugbo. Kay ang ilang gitumbok ang usa sa mga hinungdan nganong nasinati ang pagbaha, ang mga basura manggod nangatanggong sa mga kasapaan ug uban pang mga agianan sa tubig. Kay would you imagine kana mga kasapaan or kana mga basura gikan sa bukid o pareha sa man dito sa Barangay Apas. Since
padulhog man ang akong gipuy-an for now, ang nakaproblema mo dyan yung problema basta mag-uwan nga aside sa anapog gikan sa bukid, mupaingon gyud na sa ubos ang mga basura. Sagol-sagol gyud na nga mga basura, apil na ang mga patayng kahayupan. Tabi kay sa mga namahon ni nga mga orasa, no? Mupaingon gyud na sa ubos gabahin. Hinungdan nga magtapok gyud na sa ubos gabahin ang mga basura gikan sa bukid gabahin sa Sugbo. Natunta no nga matarong gyud ang mga short-term measures and long-term measures, and hinaut-usab nga not only the officials of the government ang maglihok aron pagsulbad na mismo sa grabe nga pagbaha. Hinaut-unta kita sab mga kahigalaan no nga magpakaba ng usab ta sa pagsulbad sa grabe nga pagbaha kung mahimo likayan gid nato ang paglabay sa mga basura. And nadiskubrihan gid ako, didyo ko kalimot sa interview sa kapitan sa barangay Basak Pardo o sa barangay Kinasang-an Pardo nga ang ila ding diskarte sa uban pa nga mga tagbalay kuno gali kusog man ng uwan, especially gikan sa ibang bahin, ang ilang style ilang yung gipaanod sa baha ang mga basura. Panigingon na to nga bastos kayo, no? So inatunta nga dita magpuno-puno sa mga problema, samtang padayon gyapon ang ato pagpanawagan nga unta manubag ang angayan nga manubag labi na sa mga nangapalpak nga flood control projects sa nasod. Ato oras Philippine Standard Time, alas 8:32 na sa buntag. Sa ato pagbalik, padayon gyapon ta sa ato nga mga hisgutanan. Oy, unsa ni akong nabalitaan no? Si Mayor Kerwin Espinosa nitunol giday siyang armas kay matud pa law-abiding citizen usab siya. And doon na pa'y dugang pa nga mga anunsyo ang Department of Education. Ilabi na nga ni Paibaw, bag-ulang si Secretary Sunny Angara nga di una idayon ang supposed to be nationwide active shooter drill ug mga adlaw. Ato ka na nga pagaisgutan sa ato pagbalik sa Ilo Cebu, Mahimbutang Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Peace.
Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Ug ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Siringin for Malu, Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Kuyo gyapon ta antod na sa 9:00 sa buntag. Karon, padayon ta sa ato nga mga hisgutanan on the national side. All over the weekend no, nahimong sumsuman, nahimong hisgutanan sa netizens kaning nahimong lakang sa mayor sa Albuera Leyte, ang kontrobersyal nga si Mayor Roland Kerwin Espinosa, kung diin tuyo siya nga nitunol sa mga armas de fuego ngadto sa mga sakop sa kapulisan all over nyatong adlaw nga Sabado. Iya ganing gipost siyang social media ang iyahang gihimo nga lakang. So kung base sa mga hulagway nga inyong makita, punos gid na mga or ato ibalik to katong itsura ni katong ang pagtunol ni Mayor Kerwin Espinosa kani inyong nakita no nga hulagway mo na to mga dagko gid to nga mga armas de fuego nga gitunol nga to na sa masakop sa kapulisan. Kung ato paggabasihan, kung pila na tanan-tanan, mga kaigalaan, no? Unom ka mga dagkong armas de fuego o napulo ka mga pistola. So, gitunol na gito niya ang mga armas. Kana di mga armas, iyan na nga gisurrender kay it's either expired na ang iyang lisensya or walay lisensya. So, sa social media post, ginatong Sabado, gibutyag di Espinosa nga kaning yang gibuhat galakang igo lang siya nga nisanong sa mga lagda gikan sa PNP nga isurrender ang mga armas nga walay rehistro o expired na ang iyahang lisensya. Kay lagi ang yang gi-explain igo lang niya ang gibuhat kay law abiding man siya nga opisyal sa gobyerno. Gidawat tinuod sa mga sakop sa kapulisan ang unom ka mga dagkong armas de fuego o napulo ka mga pistola. So pulos gid ang mga high-powered nga matang sa armas. O tungod siyang gibuhat, nakaangkon si Mayor Espinosa og grabing pagdaig gikan sa pipila ka mga konstituente. Well, not all because there are especially other critics, especially sa mga panatiko ni, alam mo na yan, kung kitsa na nga mga panatiko, manayin usa sa mga nisaway ni Espinosa. So, kaniyang gibuhat, then, why not? Diba? At least, this is a good thing. Iya ka na nga gibuhat, nga iyang gitunol, ngadto na sa mga sakop sa kapulisan, ang mga dagko nga armas, kay Simbaku Uroy, kung basin magamit tinon niya na kung galing magkagrabe ang maong kung galing nay kung sa mga may tabo sa iyaha. Pero ang apart from that nga iyang gisurrender ang mga dagkong armas o mga dagkong pistola, ang anaron sa posisyon ni Mayor Kerwin Espinosa mao ang mga gagmayng armas de fuego nga valid pa ang iyahang lisensya.
Kay matud pa, doon na may mga nakaung-ung gihapon nga mga hulga sa seguridad nga nakaapekto sa iyahang performance isip mayor sa ilang lungsod, inungdan nga iyang gibilin ang iyahang armas de fuego nga aktibo pa ang iyahang lisensya. Kay at least aduna siya magamit isip personal protection kung simbakoroy basin na grabe nga mga pagpanghulga nga na sa iyaha. Kung ato nga may numduman sa miagi nga tuig mga kaigalaan, no, samtang nilansar siya sa pagkamayor sa Albuera and later on nga nakadaog gyud siya. Kung ato may numduman sa miaging tuig, kung hindi mabantayan nganong nag-ingana siya mga kaigalaan, no, na kuan ba siya, na biktima ba siya sa pagpamusil last year, and allegedly kung naabay nag-ambush ba sa iyaha. Sa pagkakaron, in fairness ni Mayor Espinosa, padayon gyapon sa iyang mga tulubagon despite sa mga pagsaway gani. Kung atong balikan ang iyang post detong Sabado, niingon nun siya nga good morning sa mga nainggit. Kitsa ba ka nang nainggit nga buting ipasabot, no? Sa pagkakaroon, gawas nun pa si Mayor Espinosa, ang kaniadtong self-confessed drug lord during the Duterte administration. Gawas dun pa siya ron kay gipabuhi siya sa Regional Trial Court Branch 14. If I'm not mistaken, it's R3C Cebu City Branch 14. Gumikan sa kakuwang sa territorial jurisdiction alang sa arrest warrant sa kaso nga murder. Mga sa pagkakaroon si Mayor Kerwin Espinosa, busy gapon siya sa iyahang pagkabuhay mayor. Onya busy usab siya sa iyahang mga gipanghimo nga mga lakang. So kung kanang iyang pagpakita as a proof ga kuan gid siya kaning law-abiding citizen siya, then why not? Then why not let's wish him sa hingpit nga kabag-uhan sa iyahang kinabuhi, since tingon man siya nga law-abiding na siya, di na siya magpabadlong human sa iyahang pag-angkon sa una is self-confessed drug lord. Not unta nga okay, sige, let's give him the chance siguro nga makabawi kung unsa man ang iyang buhaton o ginaut-unta nga dili ta magpalabi sa ato ang mga ill wishes nganha sa maong opisyal sa Albuera, Leyte. Alright, labag na ta sa uban pa nga mga mas may nungdanon nga hisgutanan. Karon himo na nga sumsuman nga hisgutanan all over the week ang nitabo nga pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga diin duha ang nakalas nya padayon ron ang investigasyon sa mga otoridad kung diin ang anggulo nga ilang gi-focus ron mao ang mga security lapses. Ilabi na nga nakita gyud sa investigasyon sa mga otoridad nga nakaagi sa laing agianan ang batanon nga nagdala og armas nga gituuhang responsable sa naitabo nga pagpamusil. Kay syempre ni depensa man sa banging eskwelahan and as well as the police nga nina panahon na nituman man sab ang eskwelahan nga during the kaning higting sulod sa klase kung may mo ablihan ang mga uban pa nga mga emergency nga exit nga agianan aron sa ingon kuno galing Simbacoray dunay may tabo nga di maayo at least nagyapoy kalutsan ang ubang mga tao diha. Og tungod sa mao nga panghitabo, grabe ang tungod kay grabe naman gyud ang simpatiya sa mga tao og human nga ni bisita si Secretary Sonny Angara sa maong dapit hinungdan nga ni Mando unta, ha? Take note ani nga word, mupahigayon unta og nationwide active shooter drill tomorrow. The entire country supposed to be ang tanang mga eskwelahan muhimo usab og pagbansay kung unsay ilahang unsa man ang yang angayan nga buhaton aron at least mapangandaman nila kung galing Simbacoray doon ay may tabo nga mga pagpang-atake sunod mismo sa tunghaan. Ilabi na nga ni gara na karon sa social media. Daga na ron nga mga siawan ang nigara sa social media, napataka na lang og
exposed aning mga matang sa pagpanghulga. Aside from the security sa school, ang nahimong debate karon kung angayan pa ba nga iban ang social media, especially below 16 years old. Ilabi na nga mo na gamiton kung unsa na lang ilang mga gipambat, unsa lang ilang mga gibati o mo na nga malagi na nakapait, no? Sunod-sunod na lang in town ang mga suspension of classes. Mga apektado gid sa kinatibuk-an ang sektor sa edukasyon gumikan sa inganang matang sa maong kagubot. Not only sa mga eskwelahan nga doon ninitabong mga pagpamusil, apil na usab ang uban pa mga eskwelahan nga may nginog way kasi nasab kay lagi mo lagi na kanam kay nalagi hulga o niya mo na gigamit usab nga diskarte sa uban pa, ha. Let me take it from the word kay basin na mga way sa ko nga mga teachers na ay uban pa nga mga estudyante nga muhimo og diskarte aron nga especially kung wa sila maka-perform sa kung sa man ang ilang mga buhaton sud sa eskwelahan. Like kaning wala kay ang last resort gid nila kuno galing wa sila nakapasar or wala gid sila tagdi sa eskwelahan or kung sa man nga problema ang ilang gihambin, maghimo gid na sila og mga pagpanghulga using the social media. Hinungdan nga aron mas mapangandaman mo na gid to. Apa nun sa man din pagkaitabo ang mga kaygalaan, no, nga tungod sa mao nga lakam nabalaka ang mga psychologist, especially ang Philippine Psychiatric Association o Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. That's gipagawa sila nga statement datong adlaw nga Domingo. Ilang nga gisiguro ang kaluwasan unta sa mga estudyante, pero supak sila sa himuon unta nga nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Matud pa silang gipadala nga joint position statement nga importanteng mapangandaman ang eskwelahan apan nisugyot tinon ang mga psychiatrist and psychologist nga unta mas focused unta sa mga ebidensya o mas hatagan og pagtagad ang trauma sa mga estudyante. Let me read this portion, kini nga paragraph. The conduct of a simulation of a live shooter attack drill should be deferred, meaning di nila gustong idayon. Such simulations differ from routine safety drills like earthquake or fire exercises, which are necessary and beneficial. Simulated active attack exercises expose learners to hyper-realistic scenarios of violence. Current evidence does not show that these simulations reduce casualties or prevent incidents, while multiple studies demonstrate that they can cause lasting psychological harm across age groups. Well naman sa punto ang grupo sa mga psychologists and psychiatrists nga kung ugaling mahitabo man or kung ugaling mahinayon man ang ingana nga matang sa kalihukan, basin ang masilisilinon sa alimpatakan sa mga tinunan, especially on the younger ages, basin magpabili ng kadlok sa ilaha, maglinger gapon sila una-una nga naimamusil si Bakore, basin di sila maka-perform og tarong nga na sa ilaha nga klase. So tuod man na hukman ni Secretary Sani Angara ato sa interview sa DZMM karon lang nini nga buntaga, gipostpone lang una ang active shooter drills nga himuon unta og mang-adlawa kana isip pagsanong sa mga eksperto nga dili unta ang ayan nga mahitabo og mas i-focus na lang alang sa pag-atiman sa trauma ngadto sa matinunan. Let me share this quote kini iyang giingon. Nakikinig po kami sa mga eksperto. Wala namang mawawala sa atin kung maghintay tayo ng kaunting panahon. So man na to. O niya dugang pangasugyot gikan mismo sa Philippine Psychiatric Association. Let me read this another portion of the quote. School safety is best strengthened through measures that protect without causing trauma. Locks, controlled entry points, and perimeter security should be prioritized. Protocols must be trauma-informed with clear advance notice and the involvement of guidance counselors, psychologists, psychiatrists, and
Yes, and child psychiatrist. So nisugit usab ang Philippine Psychiatric Association nga instead nga mag live simulation, pwede naman sab og kita-kita lang nga or sila-sila lang ang mag-practice sulod mismo sa eskwelahan. Manigitawag nato nga tabletop exercises. Kung diin himuon nga simple aside sa ilang praktison unsay angen nga buhaton kuno galing dunay mga pagpamusil, and at the same time mas makahigayon usab ang mga magtutudlo sa paghisgot og pagpasabot nganong angayan ka na nga buhaton, wherein ang mga magtutudlo o mga ginikanan kinanan usab nga magsabot og angayan nga hisgutan kung unsa man ang angayan nga buhaton, kung simba ko uroy dunay mahitabo nga pagpamusil. Participation should be inclusive with accommodations for learners who kani sakto gid indot gid ila untang hatagan o pagtagad katong mga tinun-an nga what if dunay disabilities, sensory processing needs, especially katong mga learners with special needs or prior trauma, kanang mga doon na naidaan ng trauma sa ilahang panumduman. So ilang gisugyot ka kon mahimo aside sa mag-implement sa mga drills, kinahanglan usab og tumang pagpasabot nganong angayan nga buhaton og unsa man ang mga angayan nga buhaton. However, the problem there, especially sa atong mga tunghaan, gamay raman ang mga guidance counselors. Gamay ra gyud. May pato mga private schools kay naa namang gyud na, pero lisod gid kayo kay even the private schools are also susceptible with that kind of threat. Ang concern gyud especially diri sa dakbayan sa Subo, gamay ra gyud or halos baihap ra gyud sa tudlo ang mga guidance counselors nga nasa mga pampubliko nga tunghaan nga mo pasabot mo nay mo not only nga mo disiplina nga to sila mga bata, mo pasabot og mo mausab nga to sa mga apektado nga mga tinun-an nga naamong or naapektuhan human sa mga vulnerable nga mga panghitabo sa ilaha nga dapit. Ininaut unta usab no nga ang ato ang mga grupo sa mga psychologists, not just only nga magpundo ra sila sa ilang opisina, no, why not they should also make a move, especially kaning grupo sa mga psychologists, no, nga instead of kanang yes kay importante man lagi ang mental health nining mga panahon na, why not we should also go out and reach out to other schools, especially sa public schools alang sa pagpasabot o pag-amuma nganha sa mga estudyante. Kay kung buto naon lisod gid ka, mahal-mahal baya ang bayad kuno galing magpakonsulta man sa mga psychologist or mga psychiatrist kun o galing adunay mga problema. Sinatunta nga mahatagan gyud og igo gyud ga pagtagad, especially sa Department of Education. And sige, iapin na nato ang mga health authorities, ang Department of Health and the local government units ang mental health concerns, especially sa mga tinun-an sa elementary o sa high school, especially in the digital age nga bisan unsa na lang ang makuha nga mga content o dali na lang ang masundog sa mga bata. Ang mga bata aron ni taon sus Ginoo ko, embes kay ABC 1 2 3 nagtuon na ang ilang yung sayong namatan kana mga ingana nga mga TikTok nga mga sayaw o di ba ka TikTok nga mga kanta nga usahay bisag unsa na lang ang mga gipausoron sa social media kanang mga inamaw diha, kanang mga hinanggaw nga mga content online, ilabi na sa mga micro or nano influencers nga nagkalisod na lang gid in town sa ilang panginabuhi, mga nag-agad na lang in town sila sa social media sa pamasin nga makakwarta man lang og sininsilyo. Ay basin mo ingon sa mga viewers na to nga ay basin nainggit ka kay kwan. No, I'm not di man gud ko sa nainggit lang ko kanang concern lang gud ko sa kung saan na lang mga nakita nato sa social media nga nakaapekto usab sa general audience, di ba? Hinungdan nga nagpabilin gihapon nga debate ang social media ban para sa 16 years old and below. So, hinaut-unta nga makuti ang maong panagisgot kung unsa man ang mga lakang sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno as well as the legislators, o hinaut-unta hand in hand ang pagsulbad sa ing-ani nga matang sa kagubot sa mga tunghaan, not only sa mga
mga hingtungdang ahensya, not only sa mga hingtungdang grupo, kundi ang mga ginikanan, kitang tanang mga nagpuyo diri sa kalibutan. We should be hand in hand usab sa pagsulbad aron sa ingon magpabilin nga maayo, magpabilin nga luwas o magpabilin nga healthy ang atong pamuyo, not only sa atong pagpuyo kundi healthy usab nga atong makit-an sa digital world nga unta lang layo gyud sa bisan unsa nga mga risgo, layo sa bisan unsang kakuyaw ug unta mabalik gyud sa panahon nga nagpabilin tang kalmado og dili na toxic ang kalibutan. Alright, atong oras alas 8:56 das sa buntag atong sutaon aton sa giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Ang giting mo sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O ningon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niyatong pipila ka pasakiton. Unayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila mutuo. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mulahan katong muto bisan wala ka kita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. Ngayon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langito nga man, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami ligon sa mong pagsalig kanimo. O diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulamanon. Daghang salamat ni mga mosunod, Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sab sa atong news manager, Sir Dennis Tabar. Sa atong mga kaubanan sa TOC silang Kuya Robert, Ate Inday, Matmat, Maybel ug Joanne. Sa news department silang Kuya Rodel ug Kuya Raymond ug diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katubay. Thank you also for my hair and makeup. And sa di pa nato tapos atong tulumanon atoan natong lakbitan kini public service lang nino ni paibaw kagahapon ang San Carlos School of Cebu Senior High School diin ni anunsyo si Father Generoso Ricardo Rebaila Jr. SVD nga ang tanang klase sa tulo ka mga campuses from the face-to-face classes, online learning na from August 24 to September 2, 2026. Kana aron makasubay ang school administration og i-review og mapaligon pa ang kasamtangang safety protocols, i-assess ang mga campus facilities og makigalayon sa mga hingtungdang emergency response agencies. Although magpadayon man sa online learning, giawhag usab nila ang mga tinon-ano mga ginikanan nga
kung mahimo i-monitor ang official communication channels og likayan ang pag-share sa dili beripikadong impormasyon, rumors o bisan unsa nga mga screenshots. Kana gihimo ka na nga lakang sa San Carlos School of Cebu, nunot na sa sagunson nga mga pagpanghulga, especially sa social media nga nakaapekto, nakahatag og kasamok ngadto sa klase sa mga tinun-an. Alright? Sangat sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Daghang kayong salamat. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa natong mga lakaw. Stay safe and God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu. Maayong buntag, Pinoy.